walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Mga naputokang bata, panakot ang Department of Health sa bago nitong advertisement kontra paputok. Iwas Paputoxic campaign inulunsad naman ng Eco Waste Coalition. Ama, arestado matapos ilagay sa kahon ng sapatos at iwan sa kalsada ang namatay na anak. Mga ATM, tiniyak na may sapat na supply ng pera para sa mga mag-withdraw sa mga long weekend. Mga bangkong bukas kahit walang pasok. Alamin. Sa gitna ng pagkakabisto ng modus sa isang CR sa mall, mga customer, paano nga ba makakaiwas sa mga mambuboso? Sa bisperas ng kanilang paglipad patungong Indonesia para sa semifinal match sa AFF Suzuki Cup, Pilipinas Cals, puspusang nag-ensayo at pinabaunan ng mga pagbati. Pan de Bagnet, Lechon Tortilla, at Plants vs. Zombies Cupcakes. Alamin kung saan matatagpuan ang mga kakaibang pagkain ito. Busog ka na, may gift ideas ka pa. Mabala mga igan, sensitibo po ang video na yung papanood. Nakakapilipit sikmura kasi ang panibagong patalastas ng DOH kontra paputok na nakatuon sa kabataan. Pero bukod sa pagkaputo ng mga daliri at pagkasugat ng iba pang bahagi ng katawan, may iba pa raw epekto ang mga tinaguriang paputoxic ay naman sa grupong Eco Waste Coalition. Saksi si Cesar Apolinario. Mismong DOH na ang nagsabi mga bata ang madalas laman ng mga ospital dahil naputukan sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya naman ang nakakapilipit sigurang patalastas na ito ng DOH nakatuon sa kabataan. Walang batang magpapaputok. At kung mga numero ang pagbabasihan, talagang may pinanggagalingan ng scare tactics ng ahensya. Sa datos ng DOH, mas mataas ang bilang ng mga nabiktima ng paputok sa pagsalubong sa taong 2010 kumpara sa mga nakalipas na taon. At sa halos 1,000 nasabugan, kabilang sa mga nakapinsala ay mga bawal na paputok gaya ng Piccolo, 5-star at Plapla. Huwag nating hayaang Kaya naman heto ang DOH muling nagpapaalala na hindi dapat nagpapaputok ang mga bata. Mga estudyante rin ang puntirya ng kampanya ng grupong Eco Waste Coalition. Pero ang tinututukan naman nila ang masamang epekto sa kalikasan at kalusugan ng anilay mga paputoxic. At hindi lang sa tao, kundi pati na sa mga hayop. Tuwing magpapalit na lang daw kasi ang taon, natatabunan ng usok ang kapaligiran na sangkaterbang peligro ang dala sa kalusugan. Kaya na lang naubo at hika. Kahit saan mo tingnan, talo eh. Talo. Lalo na yung napuputukan. Ang tindi ng gastos nun sa ospital. Kaya naman para raw makaiwas sa mausok, madumi at madugong pagpapalit ng taon, bakit di na lang gumamit ng turotot o di kaya'y takip ng kaldero? Mas mura na, disgrasya-free pa ang pagsalubong nyo sa bagong taon. Cesar Apolinario ang inyong saksi. Wala pa isang linggo matapos ang huling oil price hike, muling magtataas ng presyo ng ilang produktong petrolyo. Mamaya alas 12:01 na madaling araw, magtataas po ang Shell ng piso at 25 sentimo sa kada litro ng unleaded gasoline at diesel. Piso naman ang dagdag sa kada litro ng regular gasoline at kerosene. Ito na ang ikalawang price hike sa buwan ng Disyembre. Dahil sa panibagong round ng OPH, naglalaro na ngayon sa 46 pesos ang kada litro ng unleaded gasoline, 50 pesos ang premium, 36 pesos ang diesel at 47 pesos naman ang kerosene. At sa ibang balita, inaresto ng mga pulis ang isang lalaki matapos iwan ang labi ng kanyang sanggol sa isang halamanan sa Nia Road sa Quezon City. Ang katwiran ng ama kaya hindi nabigyan ng maayos na libing ang anak, hirap daw siya sa buhay. Saksi si Sherry Antores. Mahigit 1 linggo bago magpasko, isang kalunos-lunos na tagpo. Isang patay na sanggol na lalaki pinagkasya sa isang karton ng sapatos. Kwento ng isa nakasaksing residente, 2 bata raw ang nag-iwan ng kahon sa lugar. Pag yung 2 bata, inahabol ko. Kala ko naman kasi basuran. Kukunin ko na sana yung basura na yan. Ilalagay ko sana sa dustpan. Nung kumuha kong tubig doon, dahil hindi ko pa nadidiligan itong yung sitaw, bagong tanim. Nagulat ako ba't maraming tao? Bata raw yun.
Suot pa ng sanggol ang hospital bracelet. Sabi, siya si Baby Boy Jenjen Gonzaga, ipinanganak sa East Avenue Medical Center. Kinumpirma ng East Avenue Medical Center na dito nga ipinanganak alas 4 ng hapon kahapon si Baby Boy Gonzaga. Pero dahil halos 5 buwang gulang pa lamang siya sa sinapupunan na ilabas, mahina ang bata at ginawian ng buhay matapos ang 6 na oras. Ang kanyang inang nakakonfine pa rin ang pumirma sa death certificate ng sanggol. At kaninang alas 5 ng umaga, kinuha raw ng ama sa morgue ang sanggol para raw ilibing na maayos. Kaya laking gulat ng ospital nang malamang sa kalsada lang pala itinapon ang patay na bata. Dapat yan ililibing ng maayos. Hindi yan pwedeng itinatapon-tapon. Public health hazard yan. We are not allowed to leave dead bodies around. Nang puntahan ng pulis ang bahay ng ama ng sanggol na si Joseph Cahinod, hina ito ng laban. Gayunman, giniit niyang siya raw mismo ang nagtapon sa sariling anak at wala raw inutusang iba pa. Dahil sa hirap ng buhay, sa halaman na lang daw naisip ni Cahinod na ilibing ang anak. Pero di na raw nagawa dahil kailangan na niya makabalik sa hospital. Dinala ko sa ako na naglagay ho dyan. Nilagay ko lang ho sa dahan-dahan. Sabi ko, wala akong malagyan sir eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, kakaawa naman nga sana. Pero wala akong magagawa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh, kasi babalik pa ako sa ospital eh. Ayon sa pulisya, nahaharap pa rin si Cahinod sa paglabag sa anti-child abuse law. Ako si Sharian Torres, ang inyong saksi. Wala raw ginawang konsultasyon. Yan naman ang hinaing ng mga negosyante sa gitna ng inanunsyong 2 long weekend ng palasyo dayong Disyembre. Saksi si Tina Panganiban Perez. Para sa isang pangkaraniwang empleyado, good news ang anunsyo ng palasyo na magkakaroon ng 2 long weekend ngayong Disyembre. Kung para sa akin, gusto ko na lang magbakasyon. Magpahinga muna. Mula December 24 hanggang January 2, 3 araw lang may pasok sa opisina. Yan ay sa December 28, 29 at 30. Ang mga nalalabing araw, puro non-working holiday. Kasama sa mga walang pasok ang December 27 dahil ito ang pinakamalapit na Lunes sa December 30, Rizal Day, alinsunod sa holiday economics ng gobyerno. Bukod pa yan syempre sa bisperas ng Pasko at bisperas ng Bagong Taon na parehong mga special non-working day. Pero kung may mga excited ng magbakasyon, ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP, nagulat daw sa anunsyong ito ng palasyo. Wala raw kasing konsultasyong ginawa. Initial feedbacks that we're getting, we're not very comfortable with this, no? The planning is also affected. Yung predictability ng business na wala na. Naiintindihan naman daw ng mga employer na panahon ito ng Kapaskuhan. Pero paano raw ang mga kumpanyang nagplano na ng manufacturing at shipping schedules? Kung ihihinto ang negosyo, lugi raw sila. At kung itutuloy naman, lugi rin sa dagdag sweldo sa mga empleyadong papasok. Ang mga papasok kasi sa December 24, 26, 31 at January 2, may dagdag 30% ng sahod. Double pay naman ang matatanggap ng mga papasok ng December 25, 27 at January 1. Mungkahin ng ECOP, simula pa lang ng taon ay konsultahin na raw ng gobyerno ang iba't ibang sektor kaugnay sa mga idedeklarang holiday nang sa gayon makapagplano ang mga employer. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. At dahil mahaba-haba ang bakasyon, pinapayuhan ng mga bangko ang mga nakatanggap ng bonus na maagang mag-withdraw para iwas aberya. Gayunman, sinisiguro naman nilang sapat daw ang supply ng pera sa mga ATM. Saksi si Julio Segovia. Bago at malulutong na pera. Ito ang karaniwang aginaldo tuwing Pasko. At tiniyak ng mga bangko na sapat daw ang supply nila ng pera. Tuloy rin daw ang operasyon ng kanilang mga ATM at ilang branch kahit pa sa 2 magkasunod na long weekend. Gayunman, may abiso pa rin sila sa mga kliyenteng nakakuha ng maagang bonus. Pwede silang mag-withdraw ng maaga so that they can avoid the Christmas rush. Tapos mag-withdraw lang sila ng perang kailangan nila. 24 oras bukas ang mahigit 1,600 ATM booth ng BPI sa buong bansa. Pwera lang ang mga nasa loob ng mall at ilang establishmento. Bukas naman sa December 18, 24, 26, 27, 31 at January 2 ang mga piling sangay ng Metrobank sa buong bansa. Nasa website nila kumpletong listahan ng mga branch na bukas sa holiday break. Handa rin daw ang may 1,300 ATM booth nila sa buong panahon ng Kapaskuhan. Pinag-aaralan pa naman daw ng BDO ang magiging schedule nila ngayong holiday season. Sakaling may tanong, naka-flash sa inyong mga TV screen ang numero ng 3 bangko. Gayong sapat naman daw ang supply ng pera
Kaligtasan naman ng mga customer ang inaalala ng mga bangko. Muling paalala sa publiko, gumamit ng ATM sa mga maliliwanag na lugar o di kaya yung may kalapit na security. Maging alerto rin kung may mga kahina-hinalang pagbabago sa labasan ng pera dahil ito'y posibleng modus ng mga masasamang loob. Pag gagamitin na, takpan ng PIN number at huwag magpatulong sa hindi kakilala at iwasan na rin daw munang magbilang ng pera pagka-withdraw. Tiniyak naman ng pulisya na isa sa mga tatauhan nilang lugar ngayong Pasko ay yung mga bangko. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.